Matindi tong siwalat ni Libiste na kailangan din nating pag-usapang mabuti dahil involved dito si Batman Recto at si Robin. O, kilala nyo? Batman and Robin yan. Ako, eto. Di umano, involved or gambling lord si Recto. Yan po ang ating titingnan sa mga sinabi nitong si Libiste. Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Yun, DPWH, ininegosyo ni Garjola sa distrito ni Libiste. Pambihira, talagang nakawan dyan todo Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Yun, so naisiwalat di ba may anomalya sila dyan. Ininegosyo ang DPWH. O palakasan, malakas si Garjola sa DPWH. Ito naman si Recto ay nakaposisyon as secretary ni Bongbong Marcos sa Executive Department. Pambihira, Bongbong Marcos. Ano ba itong mga secretary mo? Wala ka bang maayos-ayos? Parang puro may sabit itong mga kinukuha mo. Bongbong, masisira ka dito. Bongbong Marcos calling Bongbong Marcos. Sa madaling salita, yung mga tao mo sa executive department, nininegosyo ang pera ng taong bayan. Masisira ka dito, Bongbong Marcos, kung hindi ka magre-react. Kailangan mo mag-react dito kasi dalawa lang yan. Tinatrabaho nila itong korupsyon nang hindi mo alam. Inutil ka lang. Or kasabwat ka dito. Kasi pag tumahimik lang to si Bongbong Marcos, it means may go signal coming from Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila. Kasi kung ako presidente at ganyan na isisiwalat sa akin ito si Libiste. Whether totoo o hindi, papatawag ko sa office ko yung dalawang yan. Patunayan nyo sa harap ko, kung hindi lulutuin ko kayo parehas na hindi totoo yung sinasabi ni Libiste. Simple, di ba? Dapat kumikilos ka bilang leader. Hindi ka pwedeng tahimik dyan unless nakikinabang ka rin. Unless may go signal ka, Bongbong Marcos. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas. Grabe, no? Sabwat-sabwatan. Sala-salabat. Sila na lang. Ninegosyo ang Batangas. At malakas ang loob ni Libiste. Tatandaan po natin, Kaya ako pinapakita itong kanyang speech dito sa plenaryo. Ay ipinatanggal ito. Pinatanggal ito nung ayaw maimbestigahan ng flood control. Alam naman natin, di ba? Nung pumutok ang flood control, inimbestigahan lang dyan sa Congress, sa Kamara, tas wala na. The same people, pinatanggal itong speech niya. Kaya kailangan natin i-discuss. Hindi, mabigat itong binabanggit niya. Hindi to, Kaya nga, Recto, Batman, and Robin, kung hindi totoo yan, humarap kayo sa Congress. Huwag yung sasabihin mo, si Raulo lang to si Libiste, spoiled lang. Sa tingin mo, pag ganun lang sasabihin mo, maniniwala ang taong bayan na wala kang korupsyon, Recto? Kaya pala, ayaw mong matanggal yung bat kasi gusto mo, liglig, siksik, siksik, ang daming taxes. Yung pala, ikaw ang nakikinabang. Isa ka sa nakikinabang sa taxes, kaya ayaw mong mabawasan. Kaya ayaw mo maalis ang bat. Tapos all your explanation si Raulo, si Libby. Wala akong pakialam kung si Raulo yan. Basta totoo sinasabi niyan, kailangan kang managot, Recto. Na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang.
Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Ang tapang nitong si Leviste. Tapang na bata. Pag hindi ka kasi tumanggap, tatapang kang ganyan eh. Maduduwag ka lang naman kung tumanggap ka eh. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan at ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan. Nagpayaman kayo, Recto. Vilma Santos. Di umano. Ha? Nagpayaman kayo dyan sa Batangas. Nagpayaman kayo sa posisyon. Pambihira. Dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kapal na mukha, no? Tapos hindi pa lahat ng barangay binigyan. Abay, baka nakurakot din yun. Diba? Namili eh. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Yun, Garjola, isa sa pinakamalaking kontraktor ng DPWH. Sumagot kayo. Huwag niyong siraan Vilma Santos at Batman Recto si Leviste. Huwag niyo lang silang siraan. Sagutin ninyo with evidence. Kasi mamaya, magpapakita tayo ng evidence. Magpapakita ng evidence. Ito si Leviste na close talaga si Recto at saka si Garjola. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Yon. Oh, may plan, bakit di pa buksan? Diba? O, yan, may hamon sa'yo, Claire. Sagutin mo ngayon, Claire. Totoo ba yang sinasabi ni Leviste? At ba't hindi pa sumasalang? Sa Ombudsman, may plunder case. Tama ba? Oh, may plunder case. Susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments? Oh, bakit wala pa sa COA? Si Recto. Oh, ano to? Basta kayo-kayo lang. Hindi kayo dadaan sa proseso. Hindi nyo gagawing opisyal ang kanyang pagiging sekretary. At kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman? Bakit? Bakit hindi buksan? Kung totoo ito. So, kailangan itanggi mo to, Claire. Kung hindi mo to matatanggi, it means totoo. Bakit hindi pa buksan ang plunder case sa Ombudsman? Calling Boying Remulla. Bakit hindi pa binubuksan ang kaso nito? Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Bakit? Bigla na nga lang nawala yun tas walang paliwanag yun. Pero nagkaroon din ng issue yun eh. Ibang topic po yun at nasabwat din dito na ituro din. But anyway, may plunder case. Dalawang kasong plunder case sa Ombudsman. Ginawa mong ES. Bongbong Marcos, are you sick? Or you are super sick? Are you crazy? Wala ka na bang mahanap? Or ang hinahanap mo talaga yung papayag sa gusto mo. The likes of Torre, kidnapin mo yan. The likes of Batman Recto, inegosyo nyo yung DPWH. Diba? Kasi wala tayong makitang reason bakit siya ang ginawang ES. May dalawang plunder case sa Ombudsman. Ito namang Ombudsman, ba't hindi? Umuusad ba yan? Ako'y nagtatanong lang, Boying, umuusad ba yan? May dalawang kaso pala. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating
dating Batangas Governor Arman Sanchez. Nako. Mapanganib ang politika sa Batangas. So, sinong pinagbibintangan mo sa bumomba sa kotse ni Arman Sanchez? Sinasabi mo ba si Recto o si Garjola o si Vilma Santos? Kasi sila yung topic dito eh. Bigla mo isinama yung pagbobomba sa kotse ni Arman Sanchez. Ano koneksyon? Kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming ay si Recto at Garjola. Naku, pambihira. Ito, ayon sa mga politiko ng Batangas, hindi ito yung basta mamamayan lang. Kasi yung mga politiko, alam nila. So, sinasabi na itong si Libiste, ang gambling lord ng Batangas ay si Recto at si Garjola. Di umano. Hindi sa akin galing yan kay Libiste. At sinasabi yan ng mga politiko sa Batangas sa kanya. Mamalupit. Hindi ka lang pala batbe, talagang payaman. Payaman ka talaga, Recto. May negosyo ka na sa DPWH. Meron ka pang gambling. May STL ka pa dyan. Ay, wow. Ikaw na. May Vilma Santos ka pa. Hindi, ako magtatanong lang Tanong ko lang. Vilma Santos, alam mo yan o hindi? Tanong lang naman. Kayo, tanongin ko. Sa tingin ninyo, alam ni Vilma Santos yung pinaggagawa ng asawa niya o hindi? Lagay nyo sa comment section. Na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. No, isipin nyo yan. Pinaalis ninyo yung Pogo. Yung pala, ES, kanang kamay, Executive Secretary ng Pangulo, involved sa gambling. Possibly a gambling lord. Ay, dapat imbestigahan to. Ay, pwede ka bang secretary may hawak ang STL? Ay, hindi ako abogado Wag na lang yung batas ang tingnan natin. Dapat pag nasa politika ka, ganyan. Nasa executive department ka pa. Tapos yung asawa mo, gobernur. Politiko? Hoy, ano yan? Hindi na kailangan may batas dyan. Dapat dyan, kahiyan na nga lang. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Yun. Mabigat to Sa madaling salita, sindikato. Nasa Kapitolyo, nasa Batangas, si Vilma Santos, opisyal. Bata ni Bongbong Marcos as Executive Secretary, si Recto. DPWH na malaki ang problema natin sa ghost projects. Magkakasama. Ano ba to? Dakdak lang to? Yun ang tanong. Kayo ba naniniwala sa sinasabi nitong si Libiste? Sa akin lang, kung hindi to totoo, dapat harapin yan. Pag-usapan yan sa Congress. Hindi pwedeng tatahimik lang sila dyan. Ito, tingnan nyo po itong ebidensya na to ito, may mga ebidensya. Dapat ganito. Pag nagbintang kami, ebidensya. Sinasabi ni Madriaga, dapat ganito, may mga pictures. Tingnan nyo po, nung nagsiwalat ang 18 Marines, may mga pictures. May ebidensya sila, kompleto sila. May video pa nga daw sila Sa tamang panahon, maglalabasan yung mga yun. Kasi kung sinungaling ang 18 Marines, dapat yun, pinatawag na sa Blue Ribbon. Pero maraming hawak na ebidensya, kaya ayaw ipatawag. Diba? Ito rin, si Torre, tsaka si Trillanes, sinasabi, ang may-ari daw ng KOJC at itong eroplano at itong chopper ng KOJC ay si PRRD. Pero wala namang pinapakitang ebidensya. Dapat ganito, may ebidensya. Eto, tingnan natin yung nilabas ni Libiste ng ebidensya. Hindi raw close si Ralph Recto at Edwin Garjola. Kaya kayo na ang humusga. Oy, sarap buhay. Ano yan? Yate ba yan? Speedboat? Hindi ko alam kung ano yan. Pero mukhang hindi mumurahin. Close sila. Diba? Ito pa isa. Ang swerte ng nanalo nitong coaching hawak ni na Secretary Ralph Recto at Kong Edwin Garjola sa last to take hands-on challenge sa Barako Fest 2025. So, suportado Suportado ni Garjola ito si Recto sa mga proyekto. Again, eto lang yan. Posibleng buang ito si Libiste. Si Raulo nga kung ano-ano ang pinagsasabi. Or, totoong gambling lord magnanakaw
nagnakaw, sindikato, itong si Recto Garjola. Kayo na humusga. Kasi hindi pwedeng pareha silang tama. Sa akin lang, dapat maimbestigahan. Kung mali si Libiste, ikulong nyo. Walang problema. Pero kung totoo sinasabi ni Libiste, ombudsman, imbestigahan nyo to. Ikulong nyo to. Kaya kayo, tanong ko, sino ang papaniwalaan nyo? Ilagay sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang merong talagang mga kaso? Ito si Recto o si Libiste?